Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron na pong schedule na pagbukas nga po ng Congress ulit, meron na pong schedule para po imbestigahan yung Dolomite Beach. So, alam nyo, sabi ng mga bobong mga DDS doon na, bakit inuuna pa yan, meron pang flood control. Tinatakpan daw po ng Dolomite Beach yung issue sa flood control. So, mga gago talaga itong mga tanong. Magkaiba yun. Tandaan nyo, walang ganon. So, sila ibig sabihin doon, hindi nyo naintindihan yung takbo ng politika. Hindi niyo alam ang takbo ng 3 branches of government. Ano na ibig sabihin nun? Kasi ito, pakita ko sa inyo Ito galing sa Manila Standard. No? Sabi dito, House to probe Dolomite Beach project. Sabi ito ni Ridod. Tandaan nyo sino may sabi? House, Congress. So, basahin muna natin. Sabi dito, ito si Ridon, no? Problema kasi kay Ridon, ano rin to Kapartido niya to, di ba? Ni Saldico, di ba? Tama ba? Congressman Ridon, ko nga. Ni Saldico to Congressman Ridon. Ako Bicol yan, di ba? Bicol Saro. Ay, iba pala. Iba. Bicol Saro pala to. Si Saldi ko, ako Bicol, siya pala Bicol Saro. So, magkaiba pala. Okay. Very good. So, sabi dito, kay basahin natin, sabi dito, The House of Representatives is expected to begin an investigation in November, so ngayong November ito into the controversial Dolomite Beach project in Manila, o Manila Bay. According to House Committee on Public Accounts Chairperson and Bicol Saro Party List, Terry Ridon. So Ridon said the committee will issue invitation once session resume to start the hearing on the 389 million. Unang bagsak pala ng pera to 389 million. Tatlong phase kasi ito. Itong 389 million mga kababayan, unang phase pa lang po ito. Diba? 389 million project which was implemented in 2020 under the Duterte administration. Dito pa lang mga kababayan, hindi ba nakakapagtaka ito? Kung kailan nakakagulo po ang buong Pilipinas dahil po sa pandemic, di ba meron pang lockdowns, sinasabi po ni Digong na kulang daw po tayo sa pera para po sa vaccine, biglang gagastos po tayo ng 389 million? Hindi ba nakakapagduda yon? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan ako po naniniwala po ako na wala pang ginawang tama si Digong. Kung meron man siyang ginawang tama sa paningin ng ibang mga DDS, meron pong scheme sa likod po niyan. May budol po sa likod po niyan. So anong budol sa likod nga po ng Dolomite Beach? So ayun po pag-uusapan natin. Kasi for example, di ba? Yung sinabi ko nga kanina, yung pagtaas nga pa ng sweldo ng mga sundalo. Di ba? Maganda yon, oo. Pero may budol sa likod nun. In the first place, di ba, tinasan mo yung sweldo ng mga sundalo, pa nagretiro po yung mga yan, tataas din po yung pensyon ng Pilipinas. So, malaking gastos po yun. So, ang ginawa ni Digong, sige, taasan kayo yung sweldo ninyo, bahala na yung susunod. So, kayo kukuha ng pera, ganun ang ginawa niya. Di ba? So, parang yung passport yun, sinasabi ko kanina. Ayan po talaga hindi makalimutan ng mga bobong mga DDS Yung passport Puta, akala mo naman, ang passport po galing pa sa legislative po yun. Si Grace po nagsulat nun. Hindi si Digong. Pinirmahan lang po ni Digong. So, anong gusto ninyo? Di ba? Huwag pirmahan, ganun ba? So, by the way, itong Dolomite Beach, pag-usapan ngayon natin kung ano bang budol dito. May budol dyan. Ngayon, syempre, sabi ng mga bobong mga DDS, tinan ninyo kung gaano sila kabobo, Ganyan po talaga mga DDS, hindi po nila alam na bobo sila kasi nga, mga bobo nga sila. Sabi ng mga bobong mga DDS, bakit inuuna pa yung Dolomite Beach? Hindi pa nga tapos yung flood control. Parang ganito, parang ito yung example, Parang ganito. Lahat na lang, di ba? Unahin nyo yung mga nasangkot ng flood control. Ganyan po utak po ng mga DDS. Yung Ghost Project ayaw pagtuunan ng pansin. Yung flood control hindi pa natatapos kaya wala nang resolve. Mga kababayan,
dito po natin makikita na yung mga nagreklamo po ng ganyan, isa lang po ibig sabihin yan, wala silang alam. Kasi in the first place, mga kababayan, di ba, in the first place, inimbestigahan po ito ng ICI. ICI po independent. So iba po nag-imbestiga dito sa Dolomite Beach. Congress po yun. Magkaiba yun. O at tandaan po natin no, na syempre, proseso nga yan. At meron na nga pong kakasuhan. Meron na pong listahan ng kakasuhan kasi merong probable cause. So, andito na nga po si Jinggoy at saka si Joel Villanueva at meron ng tatlong congressman, pagkakaalam ko. So, anong klase? So, hindi nyo na naintindihan talaga. Hindi ba pwede na imbestigahan ng ICI yung Hindi ba pwede na ICI ang mag-iimbestiga sa flood control tapos yung Congress naman sa Dolomite Beach? Hindi ba pwedeng ganon? Di ba? Mga tanga talaga ito. Hindi talaga nila naintindihan kung paano po tumatakbo yung 3 branches of government eh. Oh, and by the way, tayo alam na natin yun. Eh, mga bobong mga dides, hindi nila alam yun. Oh. So ngayon, mga kababayan, tinan nyo ito Ito. Ito yung sinasabi nga po ni Ridon. Yeah, panoorin mo natin to. Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita. All set na po ang investigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. Medyo matagal na po yan. Bakit ngayon po yan lamang lumabas? Well, hindi naman ho matagal na matagal kasi alam po niyo yung ICI proceedings po natin, 10 years po yung pinagsisimulan niyan. So 2015 to 2025. No? So right smack into the period po of review yung pong 2020 Dolomite Beach Project. And in fact, nauna hong resolution po ito bago po yung flood control controversy. Pinabilang ho namin saglit dahil nga, syempre, malaki usapin po yung flood control. Dahil binato na ho namin sa ICI yung pong House proceedings, pwede na ho tayo mag-focus dito po sa Dolomite Beach Project. O nga naman, di ba? Di ba merong investigation dati yung Congress sa flood control? So, magiging redundant na po kasi. So, tinigil nila yon. So, makapag-focus po sila sa iba. So, ito na nga po yung Dolomite Beach. Magkano po ang pinag-uusapan dito? Ang issue po ba dito ay yung halagan or overpricing ng project o dahil po sa naging epekto nito na sobrang pagbaha daw po dahil dyan sa Dolomite Beach? Well, yung tatlong bagay po na yan yung sisiyasatin po natin. Pero yung uunahin po natin dyan, yung question po of necessity. Kailangan ba talaga yung proyekto na yan to begin with? Ganyan din naman sa flood control projects eh. Isa doon sa mga tinitingnan, tama ba na naglagay tayo ng flood control projects sa ilang mga particular na lugar? At yun yung itatanongin din natin dito po sa Dolomite Beach Project kasi syempre ang pinag-usapan pong presyo dito, 389 million minimum, maabot po na around 500 million pong ginamit po para sa proyekto. 500 million yun mga kababayan. Kasi sinabi ko nga kanina, no, phase 1, phase 2, phase 3. Tatlong phase po yan. Doon pa lang, nakakaduda na, no? Ito, ang tatanungin natin dyan, kinailangan bang maglagay po ng Dolomite Beach sa Manila Bay o dapat bang linagay na lang ho natin sa dagdag pa ho nga sewage treatment plants? Ibig sabihin, yung pong talaga makakalinis po ng tubig ng Manila Bay. Ito po yung reclaimed area, ano po? Hindi. Hindi naman. Technically, hindi po ho reclaimed area yan. Kumbaga, pinapalan lang po ng buhangin. Yung po nga, nakikita na ho natin presently nga beach walk, no? Dito po sa Manila Bay, yung katabi po ng US Embassy. Magkaibang proyekto doon sa malakihang mga reclamation projects, no? Pero ang pangako po kasi ng Manila Bay Rehabilitation, batay po doon sa Supreme Court Mandamos, dapat ho ayusin po yung kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yung most fundamental question sa Dolomite Probe po natin ay, yung pong bang paglalatag ng buhangin sa Manila Bay ay nakabuti doon po pagpapaganda ng kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yun yung first question. Question of necessity. Yung pong uunahin. Tapos pangalawa, syempre yung question po of price. Tama ba na gumastos tayo ng 389 million para po dito? Okay. So ngayon mga kababayan po kasi no, itong Dolomite Beach po na to, parte po ito ng ng Manila Bay Rehabilitation. Ito po yan eh. Yung beautification ng Manila Bay. Actually, meron naman talagang ganun. Pero ang nakakapagtaka dito mga kababayan kasi, ito nakakapagtaka dito eh. Pinaganda po nila yung Manila Bay. Isa to sa mga ginawa ni Digong. Actually, ito yung isa sa mga pinagmamalaki ng mga DDS. Pinaganda ni Digong ang Manila Bay. Well, actually, totoo naman. To be fair.
Totoo naman na dati naman po talaga ang Manila Bay ang baho. 'Di ba? Ang baho talaga ng Manila Bay. Well, nung panahon ni Digong mabaho pa rin yan yung bandang dulo, yung hindi na nakikita ng tao. Sa bandang Basay ko ba 'yon? Yung bandang Basay ko compound ba 'yon, yung ano, yung mabaho yung Manila Bay. Pero kapag sa may coastal at saka sa may Rojas Boulevard, yan nilinis po ni Digong yan. Pero mga kababayan, meron pong kakakibat po na scheme dito. Di ba? So, yun yung sinasabi ko. Yung pagpapaganda po ng Manila Bay, kasama po dito yung Dolomite Beach. So, ito. Pag-usapan ngayon natin to. Actually, na-content ko na to last year Pero, syempre, babalikan po natin kasi na pag-uusapan ulit. Okay. So, tandaan po natin mga kababayan, no? Si Duterte, meron siyang ginawang EO EO ba yan? Yan, EO. EO ba to? O nga, EO number 74. Ito kaduda-duda to mga kababayan. Kasi basahin natin yung EO yung title pala ng EO Sabi dito, Repealing Executive Order EO number 798 of 2009 and EO number 146 of 2013. So ano 'yon? Ano yung nire-repeal ni Digong dito? So ang ginawa ni Digong, transferring the Philippine Reclamation Authority PRA to the office of the President, delegating to the PRA governing board the power of the President to approve reclamation projects and for other purposes. Okay. Isipin nyo itong EO po na to, nangyari po ito bago mag-pandemic. May date ata to Kailan pa pinirmahan to? Nilagay ko ba? Teka lang Andito ata yan Wait lang Wala. Hindi ko na isama yung date. Bago mag-pandemic to. I think, Hindi ko na isama. So, yan. Pero naalala ko to bago mag-pandemic po ito, yung EO po na yan. So, ano problema sa EO po na to? Tandaan natin mga kababayan, no? Ang dati po yung reclamation, the Philippine Reclamation Authority, wala po sa Office of the President po yan. Iba yan. Iba pa ba yung hawak niyan? Kaduda-duda mga kababayan, na out of nowhere, bigla po itong kinuha ni Digong. So, saan ba dati yung PRA na yan, yung Philippine Reclamation Authority na yan? So, una sa lahat, yung PRA na yan, yung Philippine Reclamation Authority po na yan, siya po yung nag-approve o nag-aasikaso ng mga reclamation project sa Pilipinas. Di ba? Lahat po ng reclamation project sa Pilipinas, dadaan po sa PRA. Ulitin ko lang mga kababayan na dati, wala pong pakialam ang Office of the President po dyan. Pero ang ginawa po ni Digong, kinuha niya. So ito, basahin natin to dito. Sabi dito, so ito yung mga nirepeal ni Digong, di ba? So, EO number 380 2006, renamed PEA, Philippine Reclamation Authority, and EO number sa blah blah, no? Delegated to the PRA through its governing board, the President's power to approve reclamation projects to compliance existing rules subject to the condition. Okay, so ito yung 2006. Pero mga kababayan, no, nung 2013, ito po ay nasa NEDA. Tama, nasa NEDA nga ito. Ito yung nirepeal po ni Digong. Transferred the delegated power to approve reclamation projects from PRA to the National Economic and Development Authority. Allowing PRA to continue processing, evaluating by recommending the approval of all proposed reclamation projects to the NEDA. So dati pala, noong 2013, noong panahon ni Pinoy, sa NEDA po pala ito. Di ba? So pagpasok po ng panahon ni Digong, ito na. Ito pa, 2009 pa pala dito. 2009, 2009 naman, the PRA was transferred from Department of Public Works and Highways to DNR. Okay. So, masalimuot pala itong PRA po na to, no? Ngayon, noong 2009 pala, from DPWH, nilipat naman ito sa DNR. So, tingnan nyo ang dami pong tinalunan po ng tawag nito? Ng reclamation. So, itakero, ano kanalaman yan sa Dolomite Beach? Just bear with me, bear with me. So, ngayon, pagpasok po ng panahon ni Digong, ito na.
Oh. Ano ba yun? Ito. Ito na yung ano. Now, therefore, I, Rodrigo Roa Duterte, President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution and existing laws, do hereby order. So may order si Digong sabi ni Digong, transfer and delegation of power. The PRA shall be under the control and supervision of the OP. So ano yung OP? Office of the President. While the power of the President to approve all reclamation projects shall be delegated to the PRA Governing Board, such delegation, however, shall not be construed as demonizing the President's authority to modify, amend, or nullify the action of the PRA Governing Board. O, tingnan nyo, di ba? So, yung ginawa po ni Digong mga kababayan, kinuha niya po yung PRA. Pinasok niya po sa Office of the President. So, sabi ni Digong, yan merong board member yung PRA. Pero pwede ako mangialam. So, gets nyo na. Pwedeng mangialam si Digong sa reclamation project. So, ano nangyari pagkatapos? Tambak na po ng reclamation project sa Manila Bay. Naalala niyo yung press 1 sino nakapunta dun sa yung film center ba yon? Film center? Yung gumuho nung 1981. Di ba sa likod nun, merong restaurant sa likod nun? Tapos puro dagat yan eh. Ngayon po, reclamation project na po yun ngayon. Lupa na po ngayon yun. Manila Film, ano ba yun? Basta yun. Yung malapit sa Manila Bay. Yan. Sa likod nun, may restaurant doon. Ang daming restaurant doon sa likod. Kumakain kami madalas doon eh. Kasi maganda yung view, dagat yung view. Nung punta na po namin mga kababayan, pangit na po. Kasi po, tambak na po ng lupa. Seaside yun, seaside. Oo. Yung project ni Imelda yung gumuho. Oo, di ba? Ayun yun eh. So, ngayon mga kababayan, tinan nyo mula po nung kinuha po ni Digong, yung reclamation po na yan sa opisina niya, anong nangyari? Ano nangyari? Tambak na po ng reclamation project sa Pilipinas. So, anong ginawa ni PBBM? Ito. Marcos suspends all Manila Bay reclamation projects under review. Kasi nga po mga kababayan, nagkaroon po ng focus dito. Di ba? Nagkaroon po ng focus dito mga kababayan. Hindi ba nakakapagduda yun mga ka-streetwise? Kung kailan pinirmahan ni Digong yung executive order po na yan, bigla pong tumambak yung reclamation project sa Manila Bay? At ang malupit dito mga ka-streetwise, ang malupit dito, ito, mga China po yung yung trabahador, blacklisted pa. US airs concern over involvement of blacklisted China firm in Manila Bay reclamation. Tandaan yung mga kababayan kasi ito yung point eh. Yung mga yung mga kumpanya po ng reclamation sa China, government-owned. Kasi CCP, di ba? So, lumalabas, same company, nang bumaboy po ng West Philippine Sea na naglagay nga po ng mga artificial island, same company din po yung pumunta po sa Manila Bay para po lagyan din po ng reclamation project. Yung Manila Bay mismo na inaprobahan ni Digong. So, akala ng mga tao, kasi tandaan nyo tulad yung sinabi ko nga kanina, yung Manila Bay dati, basura. Mabaho po dyan. Tama, di ba? Puro basura dyan. Ang baho nga dyan eh. Lalong-lalo na yung ginawa ni sino ba gumawa nun? Yung ginawang tambayan dati yan. Kay Atienza ata yun eh. Kay dito Atienza ata yun. Yung ginawang bar, yung tabi ng Manila Bay. Di ba? Mabaho po talaga dyan. Madumi dyan. Oo. So, ngayon na nangyari ngayon dito, syempre, alam naman po natin, pag reclamation project, negosyo po yan. Tatayuan ng mga buildings, tatayuan ng mga establishment. So, pangat naman po talaga, kung tatayuan mo ng establishment yan ng puro basura.
Yung ginawa ni Digong, mga kababayan, kunwari, lilinisin natin yung Manila Bay. Lilinis niya naman. Pero ang scheme nun, mga kababayan, kaya niya nilinis, ito po ay preparation para po sa isang malaking scheme ng reclamation. Di ba, hindi nyo ba napansin? Kung kailan mangyayari yung reclamation, doon din po nangyari yung paglilinis nila ng Manila Bay. Ano yung nagkataon lang? At nangyari pa yung pandemic pa mismo? So, ayun ba, maganda ba yun? Ang tanong ngayon dito, mga kababayan, sa tingin nyo ba kumita si Digong dito? Di ba, tandaan nyo, kung baga opening pa lang ng scheme yun eh. Na dati, yung PRA, hindi po yan sa Office of the President, pero kinuha niya. Ang kuha niya, biglang dumami po yung reclamation project. At habang ginagawa po yung reclamation project, nilinis niya yung Manila Bay gamit yung pera ng taong bayan. At dito na po pumasok yung yung Dolomite Beach. Out of nowhere, biglang may Dolomite Beach. So, bakit? Di ba? So ito ngayon, tinanungin natin to. Isa lang naman yung rason ni Digong eh. So sabi ni Digong, ano ba yon? So sabi ni Digong, ito, Duterte and Dolomite Beach in Manila Bay, it's beautiful to the eyes. Ayun lang yun. Walang ibang rason. Maganda sa mata. Di ba? Ayun lang. Kayo ba naniniwala ba kayo na yung rason ni Digong kung bakit niya ginawa yung Dolomite Beach kasi maganda sa mata? Hindi po. Yung Dolomite Beach, mga kababayan, panakip-butas po ito dun po sa scheme na ginawa ni Digong, dun po sa mga China na papasok po sa Pilipinas para po sa reclamation project. At dun din mismo sa reclamation project. So para lumalabas dito, o kayong mga negosyante, o kayong mga China, kayong mga Chinese, mag-reclamation project tayo. Kikita tayo ng malaki dito. O kayong mga hampas lupang mga DDS, ito sa inyo. Dolomite Beach. Huwag nyo napansinin yung ginagawa namin dito sa tabi. May Dolomite Beach kayo, mga buwakan ng ina kayo. Parang ginawa niya sa parang ginawa ni Digong sa sa Boracay. Tama, diba? Nalala ni Sir Toto. Anong ginawa ni Digong sa Boracay? Pinaganda daw yung Boracay. Sinarado yung Boracay kasi nga daw po tawag nun? Maraming madumi daw yung tubig. Well, pagpunta ko rin naman doon, madumi pa naman yung tubig hanggang ngayon. Pero by the way, ang nangyari dito, nagpapasok naman ng casino. Hindi, totoo yun. Actually, na-content ko na rin yan eh. Di ba? Maliban natin na baka yun palang requirements, di ba? Para makapasok yung mga malalaking casino, kailangan malinis yung dagat. Kumbaga, sales stock nila yan eh. Di ba? Parang sales stock nila yung Boracay. Sige, ilinisin namin yung Boracay, pumasok lang kayo. So, ganun din po mga kababayan nangyari pa sa Dolomite Beach. Di ba? Tinago po ni Duterte yung malaking scheme niya po dyan sa reclamation project. Nasangkot po yung China, Tapos sangkot din po yung mga negosyante, karamihan din po Chinese, para magtayo pa ng negosyo po dyan sa mga na yan, sa mga reclamation po na yan. Habang ang mga Pilipino po natuwa po sa Dolomite Beach. Ganyan po kalit ang tingin ni Digong po sa taong bayan. Na habang nagnanakaw ako dito, habang nag-under the table ako dito, sa mga Chinese po na to, may Dolomite Beach naman kayo, magpakasaya kayo yung mga hayop kayo. Inistorbo nyo ako, nagnanakaw ako dito eh. So, budol. Di ba ginamit po yung pera ng taong bayan para linisin po yung Manila Bay at pati yung Dolomite Beach po na yan para po maka-attract po ng mga negosyante na magtayo pa ng negosyo dyan sa reclamation project. So, buti na lang mga kababayan at natunugan ni PBBM ito. Anong ginawa ni PBBM? Pakita ko ulit Anong ginawa ni PBBM? Ayan
Marcos suspense all. Hanggang ngayon, suspendido pa rin to ha. Nakatenga pa rin to hanggang ngayon. Oh. Marcos suspense all Manila Bay reclamation projects under review. 2 taon na pala to, under review pa rin. So mukhang walang plano po talaga si PBBM na ituloy po ito. Actually, pwedeng matuloy ito pag nanalo si Sara. O, pag si Sara Duterte nanalo, yan, matutuloy po yan. Yung Manila Bay po na yan. Yung reclamation po dyan, sigurado po ako. O. Nakakitaan ng mga Dolomite Beach vlogger yung content. O, sa Alvin TV, yung naman ano yan. So, yan. So, the government has suspended all. Tanda niya, 22 ha. The government has suspended all 22 reclamation projects in Manila Bay pending a review of their compliance with environmental regulations, the Department of Environment and Natural Resources said yesterday. O 2 years ago na po ito na pinasarado po or panasuspending nga po ni PBBM yung reclamation project. O, so, ayun po mga kababayan. Ayan po ang malaking scheme na ginawa po ni Digong. So, gets ba? So, yun mga babae, kaya nga po ako, ako po, agree po ako dyan na imbestigahan po yung Dolomite Beach. Kasi, tingnan ninyo napaka-practical ba nun? At isipin nyo yung pag-transport pa lang po ng Dolomite from Cebu to Manila, puta, grabing gastos na nun. Di ba? Grabing gastos nun. Oo. Galing Cebu pa talaga yung Dolomite Beach, no? Kaya, ako, by the way, so kayo mga kababayan, so kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito, sa ginawa nga po na ni Terry Ridon, na imbestigahan daw po yung Dolomite Beach. Di ba? Tandaan natin mga kababayan, iba po ito dun po sa flood control scandal. Kaya dun po sa mga nagsasabi na bakit inuuna pa yan imbis sa flood control scandal, katangahan po yun. Hindi naman po kasi ibig sabihin na imbestigahan yung Dolomite Beach, titigil na po yung investigasyon sa flood control. In the first place, magkaiba po ang nag-iimbestiga dito. Di ba? Yung flood control nga po, ang nag-iimbestiga dito, ICI. Tapos dito naman po, sa Dolomite Beach, Kongreso. Magkaiba yun. Di ba? So yun mga babae, so dyan po sa Team Replay, so ano nga po masabi nyo nga po dito, so pa-comment na po sa baba, pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, pa-like, pa-subscribe, di makalabis at pa-share na po ng video po na to,